Good evening, everyone. Welcome to my live. This is Trader Chick. It's August 7, 2025, 9:30 p.m. Opening na ng New York Stock Exchange. So, we'll see kung paano mag-react yung market. Sa news kanina ng unemployment claims, 219,000 yung previous, 221 yung expected, 226,000 yung lumabas. Normally, kapag no significant change sa result or reading, we have to follow the chart bias. Okay? Kung ano yung bias. Kasi wala naman siyang significant change eh. So, kapag may significant change, dapat at least mga 10,000. Although, above siya ng 221,000. If yun ang ipa-follow mo, bullish ang Bitcoin. Kung yun ang ipa-follow natin. Kasi again, 219,000 ang previous na reading, 221 na ang expected, mas mataas yung lumabas, so possible na bullish siya. Yung chart natin sa daily ay bullish. Sa 4 hours time frame kanina, nag-uusap kami, nagbabanta siyang mag-death cross. Okay, so pinag-uusapan namin yon, mukha siyang magde-death cross, pero laging may possibility yon na mag-fake out. Kasi kung i-check nyo, yung 4 hours time frame, okay, lagi siyang halos nagpa-fake out kapag nasa 4 hours time frame ang 50 at ang 200 exponential moving average. Let's open. Ayan o. Mukha siyang magde-death cross kanina. Pero nakita nyo nagbe-bend siya pataas. Biglang nag-bend pataas. Nag-bend yung ating candles. Pakita ko lang sa inyo. Nakita nyo? Ayun o, nag-bend paakyat yung 50 EMA. Okay? So kanina, hindi tumuloy yung death cross. Pero if you are going to look to the left, which is sinabihan ko yung mga tao sa GC na pumunta sa left side kasi madalas yan nagkakaroon ng fake out. Although ito tumuloy to, yan, pero hindi ganun kalalim yung binaba niya. Nakita nyo? Konting baba lang. Pero ang lalim na niyan guys ha. Huwag nyo iisipin na hindi yan malalim. Malalim yan. Okay? Malalim na yan kahit ganyan lang yan. Para ma-check ninyo. Yan. 108 yan. Itong binaba niyan ay 98,000. Okay? So 20,000 drop yan. And then 10,000 lang pala, 20,000. Grabe, no? Pero kung dito mo sisimulan, guys, kung dito nyo sisimulan, that's 110,000. So, from 110,000, nag-drop siya ng around 98. Okay? So, yung konti na yan na nag-death cross na yan, hindi pa yan tumuloy, nasa 10,000 drop na mahigit. Okay? So, huwag nyo mamaliitin kapag ka nasa 4 hours time frame. Alright? Pero madalas dyan magkaroon ng fake out. Tingnan nga natin kung meron pa dito. Ayan, palaging ganun yung ginagawa niya. Okay? Pero hindi pa to tapos guys. Pwede itong mag-bend. Pwede yan bumaba pa ha. Although ngayon, bullish yung daily time frame. Check natin ha. Bakit? Naka-find kasi siya ng support guys dito oh. Nakita nyo ba? Naka-find ng support yung Bitcoin dito. Ayan. Pantay siya. Kita nyo ito. Pero hindi pa yan safe guys kasi merong major resistance sa taas. Sa around 118,000. Ayan. Yung candle na to, itong candle na to, sinupport niya tong candle na yan. Kaya umakyat siya. So, let's see. Balikan natin yung 1 minute time frame. It's going up. Possible lang retracement guys kasi meron tayong malaking na-create na FVG. Okay? Abangan nyo tong double tap dito.
Approximate yan, guys. Meron tayong long signal, nakatawid yung MACD line and signal line. Nasa resistance area na nasa overbought area na ang RSI. So, resistance niya na to. Ayun, nag-retrace. Ang lakas ha. Tingnan natin kung gaano kalakas ang momentum niya. And sa GC, meron mga nagko-comment na hindi lang sa GC, pati pala dito sa mga videos ko sa TikTok, lalo na pag nagdi-discuss ako ng mga economic release or ng mga news, hindi raw nila naiintindihan. Mahirap ba siya intindihin, guys? Mahirap ba intindihin yung mga result ng news? Actually, very complicated yun. Kaya hindi ko ina-advise na mag-trade kayo during mga economic release. Kasi napaka-tricky niya, guys. Napaka-tricky niya. Volatile yung market kasi kaka-open lang ng New York Stock Exchange, guys. NYSE 930. Ito yung resistance level niya. Ito at saka ito, hindi nyo pala nakikita, sorry. Yan. Dito at saka dito. Dito sa box na to. Volatile yan, guys, ha. Ang bilis ng galaw ng ano na yan. Mabilis ang galaw ng candles natin. Volatile yan because kaka-open lang ng New York Stock Exchange after mag-release ng unemployment claims kaninang 8:30. And nabanggit ko nga, guys, maraming nalilito or nako-confused sa mga economic release. Okay? Yung mga economic release, guys, mga indicators yun. Katulad ng mga unemployment claims, GDP, CPI, yung Consumer Price Index, ISM Service PMI, ISM Manufacturing PMI, lahat yan ay tinatawag na mga indicators, mga economic release. Indicator sila ng ano? Indicator sila ng Federal Funds Rate or tinatawag na rate policy. Okay? Yung rate policy, nangyayari siya every 2 months. Okay? Every 2 months. Ano yung ginagawa sa rate policy? Nalalaman kung magkakaroon ng rate hike, rate cut, or no change pagdating sa interest rate. Ngayon, ang ginagamit ng mga guidelines and criteria for judging kung magkakaroon ba ng interest rate hike, rate cut, or no change sa interest rate is yung mga economic release, yung mga indicators, yung mga binanggit ko, yung CPI, GDP, ISM Service PMI, ISM Manufacturing PMI, unemployment claims, at marami pang iba. Yung mga economic release na yan, paulit-ulit lang siya every month. Every month. Iba-iba lang yung date niya. Pwede niyong i-check yon sa mga economic calendar katulad ng forexfactory.com or cryptocraft.com. Okay? Nakaschedule na yan for the entire year hanggang the next year. So, yun yung babantayan nyo. Tinamaan na niya yung resistance niya. Alright? So,
paano nyo madedetermine kung bullish or bearish yung news? Very complicated. Kailangan nyo munang mag-start sa federal funds rate or interest rate or rate policy. Para saan ba yun? Para saan yun? Ano ngayon kung magkaroon ng rate hike? Ano ngayon kung magkaroon ng rate cut? 'Di ba? Ano ngayon kung no change sa interest rate policy? Okay? Ganito yun, guys. FOMC, siya yung body. Group sila ng mga governors ng mga Federal Reserve sa buong US. Okay? So, there are several central banks in the US. Okay? I am not sure kung 12 sila or 14. Okay, 12. And then, doon sa FOMC, 4 yung decision maker doon. Ang number 1 is ang head ng Central Bank ng New York. May permanent seat siya. Okay, may permanent seat siya. Then, si Chairman Powell, siya yung head ng Federal Reserve. And then, yung dalawang natitirang seat, okay, nagro-rotate yung remaining, I think, 9 na governors ng mga Federal Reserve sa US. Okay? Sila yung nagde-decide kung magkakaroon ng rate hike, rate cut, or no change. Okay? Bakit? Ano ba yung ginagawa ng Federal Reserve? Okay? Yung Federal Reserve, guys, sila yung mga nagpapautang sa mga bangko, mga local bank sa US. Nagpapautang sila sa mga local bank sa US, sa mga corporation, etc. Ngayon, syempre nagpapautang sila, may interest yun. Doon sila kumukuha ng income, di ba? So, pag nagpautang sila sa mga bangko or financial institutions sa US, nagpapataw sila ng interest rate. Doon sila kumukuha ng income. So, kapag mataas yung interest rate, mas malaki yung kita ng Federal Reserve. Kapag binabaan nila yung interest rate, lumiliit yung kita nila. Anong effect nun? Kapag mataas ang interest rate at malaki ang kita ng Federal Reserve, lumalakas ang US dollar. Kasi malaki ang income ng Federal Reserve. Kapag lumakas ang US dollar, bumabagsak naman ang mga naka-pair, mga asset na naka-pair sa US dollar, kagaya ng Bitcoin, 'di ba? Bitcoin/USDT or USD. Isa lang sa kanila ang pwedeng maging strong. Kapag malakas ang US dollars, hihina ang Bitcoin. Same din yung sa stocks. Kunwari, Tesla/USD. Kapag malakas ang US dollars, hihina ang Tesla. Bababa yung value niya. Nagets nyo ba? Ngayon, kapag nag-interest rate cut, liliit ang income ng Federal Reserve. Mababawasan. Kaya humihina din ang US dollars. Pag humina ang US dollars, lalakas ang mga naka-pair sa kanya. So, ang mangyayari, aangat yung price ng stock ng Tesla kasi humina yung US dollars. Aangat ang price ng Bitcoin kasi humina yung US dollars. Ang nagdadala talaga is yung US dollars, hindi yung asset. Okay? Hindi yung asset. Ang gumalaw is US dollars, which is DXY sa TradingView. Okay? US Dollar Index, DXY. Kaya pag nakita nyo bumababa or bumabagsak ang DXY chart, makikita nyo umaangat naman yung mga risk on asset. Ano yung mga risk on asset? Yan yung mga stocks, commodities, forex, o hindi forex, stocks, commodities, yung mga Bitcoin, crypto. Yan, kasi yung mga naka-pair sa kanya. Okay? Ganun yun. So, yun. So, yun yung reason kung bakit nakaka-impact yung rate policy or yung pagtaas at pagbaba ng interest rate. Kasi doon ang gagaling ang income ng Federal Reserve. Meaning, kapag tinataasan nila ang interest rate,
na pinapataw nila sa pautang nila sa mga local banks and financial institution, malaki kita nila. Kapag malaki ang kita nila, malakas ang US dollars. Kapag malakas ang US dollars, bagsak ang risk on asset. Stocks, commodities, crypto, lahat ng risk on. Nag-gets? Ganun yun. Kapag nag-decrease naman sila or nag-rate cut sila, humihina ang US dollar dahil lumiliit ang income ng Federal Reserve. Okay? Kaya naman, tumataas ang value ng mga risk on asset. Kaya ng stocks, Bitcoin, commodities. Yan yung reason kung bakit gusto ng mga tao na palitan si Chairman Powell para magkaroon ng rate cut. Kasi pag nagkaroon ng rate cut, ano mangyayari ulit? Hihina ang US dollars, tataas lahat ng asset na risk on. Okay, ngayon, anong connection ng unemployment dun? Nung unemployment claims kanina. Nagkaroon tayo ng news ng unemployment claims, di ba? Okay. So, pagka nagkakaroon ng unemployment claims na report, doon nire-report from the word unemployment claims, mga tao sa US na nag-claim na nawalan sila ng trabaho. Kaya nga siya unemployment claims. Mga US citizen na nagka-claim na nawalan sila ng trabaho. Ano ang ibig sabihin kapag nawalan sila ng trabaho? Humihina ang economy. Diba? Dumadami yung nawawalan ng trabaho. So, indicator yon na anong kailangan mangyari. Kailangan magkaroon ng rate cut. Bakit kailangan magkaroon ng rate cut? Kasi ang dami nga nawalan ng trabaho. Kung mag-i-increase ka ng interest rate, paano sila makakabayad? Wala nga silang trabaho. Diba? So, kailangan pababain ng interest rate kapag maraming nawawalan ng trabaho sa US para ma-afford nilang magbayad ng mga loans nila. Otherwise, mababaon sila. Okay? So, kapag mataas masyado ang mga tao na nag-report ng unemployment sa US, bullish indicator yon para sa mga risk on asset. Kagaya ng stocks, commodities, and crypto. Kasi indicator yon na ang taas ng unemployment claims. Ibig sabihin, mapo-force ang FOMC para magbaba ng interest rate. Okay? Indicator lang yun. Okay? Pero, nagkakaroon ng reaction ang mga investors doon sa mismong economic release or indicator na yun. Nagets nyo ba? Pero kailangan significant yung change. Nagigets nyo? Pag sinabi mong significant, katulad nun, 219,000 yung previous. Sa previous report was 219,000 yung nag-claim na nawalan sila ng trabaho. So, ang ina-expect ng mga financial analyst, nasa 221. Pero, ang lumabas is 226,000. Pero hindi naman significant yung change kasi wala siyang 10,000. Kasi kung i-check niyo yung mga previous calendar, umaabot siya ng 10,000. Minsan pa nga nag-100,000 ang difference. Kapag nag-100,000 ang difference, guys, makikita nyo biglang lilipad yung candle. Sobrang lilipad yung candle. Kapag yung difference ng previous and nung bago, 100,000, magiging parabolic yung candle kasi wala na silang choice kung hindi magbaba ng interest rate dahil sa sobrang dami ng taong nawala ng trabaho na nag-claim. Nagigets nyo? Ganun yun. Ngayon, CPI, inflation. Okay? CPI is inflation, Consumer Price Index. Isa pang leading indicator sa pagkakaroon ng rate cut, rate hike, or no change. Okay? Pag mataas ang inflation, kapag mataas ang result ng CPI or Consumer Price Index, rate hike yun. Kapag bumaba naman ang result ng CPI or bumaba ang inflation, dapat rate cut yun. Okay? Kaya lang minsan, nagkakaroon tayo ng no change sa rate policy. Bakit? Hindi nila magawang mag-rate cut, hindi nila magawang mag-rate hike dahil minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na stagflation.
Ano yung stagflation? Yung stagflation, guys, is mataas ang inflation or may inflation. Ito na naman ako. May inflation pero mabagal or bumababa ang growth ng economy. Tapos mataas ang unemployment. Hindi po pwede yun. Okay? Stagflation yun. So, kailangan nila no change. Otherwise, magka-crash ang US economy. Mapupunta sila sa recession. So, may mga times, kung napansin ninyo, itong last na FOMC meeting, no change tayo. Kahit na yung last 2 months na indicator, sinasabi na bumaba. Bumaba yung inflation, nagkaroon ng growth, 'di ba? Pero kailangan nilang bumaba yung inflation, tumaas yung growth ng economy, kaso tumaas din yung unemployment. So hindi sila pwedeng mag-rate cut. Hindi rin sila makapag-rate hike. So ang ginawa nila, no change. Okay? Same din nung May. Hindi rin sila nag-rate cut kahit pwede na kasi ang baba ng inflation. Kasi nagkakaroon tayo ng stagflation. Okay? Kailangan ma-meet yung tatlong requirement. Kailangan, para makapag-rate cut ka, kailangan mababa ang inflation, mataas ang growth ng economy, mababa ang unemployment claims. Kapag hindi na-meet yung tatlo na yon, no change. Ganon yon. Kasi hindi sila pwedeng mag-hike, hindi sila pwedeng mag-cut. Otherwise, pwedeng mag-crash ang economy. Pwede silang mapunta sa recession. So, kailangan ma-meet yung tatlong requirement na yon. Kaya nga lagi ko binabanggit, impossible na mag-resign si Chairman Powell. Okay? Kasi wala naman siyang ginagawang violation. Fina-follow lang niya yung mga guidelines and criteria para mag-rate cut, rate hike, or no change. Okay? Kailangan niyang i-follow yun. Kasi sa kanya, sa hands niya nakasalalay ang tawag dito, ang economy ng buong US. Hindi lang ng US, pati ng ibang bansa. Dahil pag nagkamali siya ng decision at nag-crash ang US economy at napunta sila sa recession, susunod lahat ng country, magre-recession, magka-crash ang stock market sa buong mundo. Sa kamay niya, siya ang may hawak nun. So kung ikaw man ang nasa posisyon ni Chairman Powell, 'di ba? Hindi ka rin magpapa-intimidate kay Trump. 'Di ba? Lalo na sa iyo isisisi lahat 'yon after. And after ng FOMC meeting or ng federal funds rate, 1 or 2 weeks after that, kailangan humarap ni Chairman Powell sa Congress, sa US Congress. Kailangan niyang i-defend sa US Congress yung decision ng FOMC. Bakit hindi kayo nagkaroon ng rate cut? Bakit hindi kayo nagkaroon ng rate hike? Bakit no change? Paliwanag mo sa amin. Kailangan niya ipaliwanag lahat yun sa harap ng Congress. Live. Nagigets nyo? So kapag gumawa siya ng maling move, malalaman nyo ng Congress. Siya pa rin yung mananagot doon. Magkakaroon siya ng violation, magkakaroon na ng reason si Trump para i-terminate siya. Okay? Kasi again, right now, walang right si Trump na i-terminate si Chairman Powell. Kahit siya yung nag-assign kay Chairman Powell last term. Nung president siya, bago tong term na to, siya nag-assign kay Chairman Powell. Pero hindi niya pwedeng i-terminate si Chairman Powell without cause. Nagets niya ba? Hindi niya pwedeng i-terminate si Chairman Powell without cause. Kasi magkaibang entity ang Federal Reserve sa federal government. Technically, magkapantay lang sila ng level. Nagigets nyo? Federal Reserve and federal government, magkahiwalay na entity. Parang ano lang yan government and church. Ganon.
We can't say pa right now kung bullish or bearish. Pag chinek ko sa daily time frame, bullish siya. Okay? Pero meron nga siyang major na resistance level. Yung pinakita ko sa inyo. Dito yan sa area na to, guys. Tandaan nyo, nagsa-sideways movement ang Bitcoin recently bago siya nag-breakdown. Okay? So, dito yan sa area na to, nagko-consolidate. Paano nagko-consolidate? Ayan, moving sideways. Dito sa area, hindi siya pumping. Kasi ito ang pump, oh. Yan ang pumping. Ito, sideways yan. Ito, breakdown, going down. Gets nyo? So, ito ang major resistance na ngayon. At hanggang dito. So, para magkaroon tayo again ng chance na maka-breakout dito sa taas, kailangan niya mag-open yung candle above this level. Kung saan tapos na yung resistance. At kung makikita nyo dito, wala nang nakaharang dyan. Kaya pag nakakating candle dyan at naging bullish, makakaakita siya ng diretso. Ito yung magiging susunod niyang resistance, yung top. Pwedeng mag-double top. Okay? Pero dito, wala nang masyadong nakaharang dito. Kapag lampas na dito. So, yan ang tinatawag na sideways movement. So, yan ang magiging area kung saan mahihirapan mag-breakout ang candle. At itinatry niyang akitin ngayon. So, technically, bullish siya. Right now. Nakakuha siya ng support dito. Pinakita ko sa inyo kanina. Yan. Support yan. Kaya nakita nyo, 2 beses nag-hit yung candle natin dyan sa area na yan. Bago siya nakaakyat. And nag-open yung candle above ng 50 EMA. So, technically, sa daily time frame, bullish siya. Pero, meron siyang mga resistance level na kailangan i-break. Kapag hindi niya yan na-break, going down ulit yan. Nagigets nyo? Babalik yan dito. Kung itutulak siya pataas, di aakyat ulit siya, possible mag-sideways yan dito. Pero pag na-break to, going down ulit yan. Kasi meron pa siya mga hindi naka-close off sa baba. Meron pa siya mga hindi naka-close off na FVG sa baba. Okay? And dito, katulad nito guys, nag-attempt to na mag-death cross. Nag-attempt mag-death cross pero nag-bounce pa akyat. Kapag na-reject yan dito, kapag nagkaroon ng rejection dito sa box na to, pwede yang tumuloy pababa. 4 hours time frame to. Okay? Pwede yan tumuloy pababa. Kaya kailangan natin mag-ingat. Pero right now, nagtatry siyang mag-breakout. Ito yung binanggit ko sa GC. Sa MACD strategy, guys, kung nanonood kayo ng ng mga videos ko, meron akong MACD strategy na ginagamit sa malakas na trend or sa volatile na candle. Long signal to. Okay? Long signal yan. Paano naging long signal yan? Golden cross yan. MACD line itong blue, signal line itong orange. Orange sa screen. Okay? Kapag nag-cross pataas ang MACD line above ng signal line, that is a golden cross. And ano nga ba yung criteria ko para sa mga signals? Una, kailangan ng strong trend. Ano yung strong trend ngayon? Going up. So, anong hahanapin mo sa MACD? Long signal. Kasi going up nga yung malakas na trend eh. Okay? So, pag nakahanap ka ng long signal, ano yung next step? Kailangan yung dalawang line makatawid, paakyat. Right now, hindi pa nakakatawid si signal line. Pero malapit na. Kaya, bakit kailangan niya tumawid? Above ng zero line or ng center line. Dahil yung center line na yan ay nagsisilbing resistance. Na kapag na-hit niya, pwede siyang mag-bounce or ma-reject at bumaba. Kaya important na makatawid siya. And last but not the least, kailangan ang candle ay above ng 200 exponential moving average. Ito yung 200 exponential moving average. Yung kulay red na line na yan. Okay?
Yon. So right now, hindi pa nakakatawid. At kung napapansin nyo, nasa resistance level din ang candle natin. Katulad sa MACD. So kapag hindi ito naka-breakout, itong signal line na to, paakyat, at nakita nyo nag-bend yan pababa, possible na bumaba yan. Nagets nyo? So wala pa tayong confirmation. Gets? Yun yung MACD line. 4 na criteria, walang deviation. Kailangan ng strong trend going up. O obvious naman yung going up yan, di ba? Ang tawag mo dyan, bullish engulfing candle. So going up ang malakas sa trend. Tapos, meron kang long signal sa 4 hours time frame. Ang inaantay na lang makatawid sa signal line. Kailangan yan. Kapag hindi yan nakatawid, sorry, hindi yan tutuloy. Okay? And then, kailangan ng candle above ng 200 exponential moving average. Kailangan ma-meet yung 4 na criteria na yon. So, ang hindi lang nami-meet is yung makatawid si signal line above ng center line ng MACD histogram. Pag nakatawid yan, nakikita nyo to, akit yan. Binrake na to. Breakout siya. Diyan sa resistance. Okay? And ano yung magiging susunod na major resistance niya? Ito. Dito sa level na to. Around 118,000. Bakit? Kita nyo ba yan? Ang kapal niya, no? Paano nyo i-break yan? Napakalakas na resistance nito. Nakita nyo yung mga body na pantay-pantay dyan? Na nahirapan umakyat? Resistance yan and support din. Kaya mahihirapan siya dyan sa area na yan. Okay? Pero, kung isipin mo, mataas na rin yan. 116, 116 to 118. 2,000 yan, almost. 1,500. Don't worry guys, kasi ipopost ko naman to later. Okay? So, right now, saglit lang. Nag-pump siya, di ba? Gamitan nyo ng Fibonacci. Ito yung swing low. Ito yung swing high na current. Hindi pa niya tinatamaan yung 236. Bullish pa siya. Tandaan nyo hanggang 382 ang bullish retracement. Hindi pa siya nakakababa ng 236. So, bullish pa siya. Pero hirap siya dahil nasa resistance area siya. At anong meron sa resistance area? Sellers. Maraming sellers na nakaabang dyan. Okay? Kaya hirap siyang umakyat. Pero technically, bullish pa siya. Di pa nga siya nag-retrace ng 236, oh. Above pa siya ng 236. Pero hirap na hirap lang siya. Right now. Hirap na hirap siya. Okay? Tingnan natin yung ETH. May nag-request ng ETH. ETH 4 hours. May tinamaan siyang major resistance. Tignan nyo. 1, 2, 3. Malapit na rin siyang maging overbought. Meron siyang long signal, nakatawid na yung dalawang line. So, meron siyang long signal. May long signal siya sa 4 hours time frame. Ang ETH may long signal sa 4 hours time frame. Pero nasa major resistance siya. And again, kailangan nyo din abangan tong RSI. Okay? Pag na-overbought siya at nakita nyo na going down yan, bababa yung candle. And right now, nasa resistance siya. Technically, nandyan ang overbought area. Itong line na yan, ito din yan. Yan. Siya yan. Tingnan natin.
4 hours to guys ah. Tingnan ko yung ano niya, daily. Technically bullish sa daily time frame ang ETH guys. However, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng retracement. Ang laki ng range ng ginagalawan nito. Nag-golden cross siya oh. Tingnan natin. Nakita niyo ba yan? Tanggalin ko yung mga EMA ko. Ito yung obvious na bottom. Ito yung obvious na top. Saan nag-retrace? Saan nag-retrace yung candle? Saan nag-retrace yung candle, guys? Yes, Bybit to. Saan nag-retrace yung candle, guys? Can anyone tell me? Saan nag-retrace yung candle? From bottom. Bottom, top. Retracement. Saan nag-retrace? 236. So, bullish pa yan. Bullish retracement yan, di ba? Hanggang 382. Saktong-sakto sa 236. Saglit lang guys, masyado maliwanag. Yan. So, bullish pa siya. Bullish retracement yan guys. Ang iingatan lang natin is yung top niya. Pag nag-double top yan at nagkaroon ng rejection, okay? May bearish divergence yata to. Wait lang ah. Pero kung titingnan nyo yung MACD, nag-death cross pero umaakyat. Mukhang magbe-breakout to guys. Pwede ito mag-breakout. Kailangan lang natin abangan ang double top. Ang problema lang natin sa double top guys, pag nagdo-double top, palaging bumababa yung candle kapag nagdo-double top. Kasi maraming nagte-take profit dito. Pag tinamaan yung double top, pag nag-double top yan, maraming magte-take profit dyan. Kaya kung hindi sobrang parabolic ng candle or hindi siya sobrang bullish, makikita nyo talaga bababa yan. Kasi maraming magte-take profit dyan sa area na yan. Pero right now, bullish pa yung ETH. And mukha nga ito nagpo-form, possible ba na magpo-form siya ng head and shoulders? Bago siya umakyat? Possible ba? Inverted na head and shoulders guys ah. Hindi head and shoulders na regular. Inverted, nakabaliktad na head and shoulders possible. Pag tama niya dyan, tutulak pababa bago ulit umakyat. Gets nyo? So, mag-create siya ng possible na inverted na head and shoulders pag nag-double top, bababa. Dahil marami magka-take profit. Tapos, sasaluhin siya dito sa area na to, which is a major support, bago siya ulit tumulak paakyat. Okay? So, ito yung babantayan nyo, yung top. Pag nag-double top yan, possible bumaba. Mag-retrace ang ETH. Pero right now, mukha siyang bullish. Yan natin yung 4 hours. One hour time frame. Overbought na siya. Overpriced na ang ETH sa 1 hour time frame.
So, pwede ito magkaroon ng retracement. Bababa siya dito. Dito. Yung pinakita kong possible na support. Sa higher, bullish pa siya. Meron tong FVG sa 1 hour time frame. $382. Possible niyang babain yung 382. Bullish retracement niya yung 382. Pwede niyang babain yung 382. Okay, again, 236 hanggang 382 bullish retracement. Pwede pa yan bumaba hanggang dito sa golden pocket. Pero right now, yung FPG niya na hindi closed off is 382. Gets? Kasi may FPG siya eh. And nawawala yung momentum niya. Nagkakaroon siya ng red candle. Again, kapag ka nagkaroon ng pump, puro green ng candle, nakakita kayo ng red, pwede nyo na siyang i-trace. Kasi ibig sabihin, nawala yung momentum. Nagkaroon na ng red candle. So, pwede mo na siyang gamitan ng Fibonacci retracement kasi nag-consolidate na siya or nag-retrace na siya. Gets ba natin? Yun ang indication na pwede kayong gumamit ng Fibonacci retracement. Kapag yan, dire-diretso yung candle nyo green, sabay nag-red. Retracement na yan. Consolidating na yan. Yun natin to. .5. 0.5 ang retracement. 618 ang retracement. Yung maliliit na guys, pwede nyo din siyang i-trace. 79% ang retracement. Bottom, top, retracement, 79%. Bottom, top, 0.5 ang retracement. Ito mas malaki, bottom, top. Wala pang retracement, hindi pa umabot ng 236. Pero dahil may FVG dyan, expect nyo na bababain niya yan para mag-close off. Kung nawala na yung momentum niya, bababain niya yan. Gets? Balikan natin yung Bitcoin. Ano nang ginagawa ng Bitcoin? Hirap na hirap pa din siya. Ayun guys. Yung nilagyan ko ng box kanina, ayun. Yung pinakita ko sa inyong box. Diyan siya nagkakaroon ng rejection. Kung nakita nyo, nahirapan siyang umakyat above the box. Yan kasi isa sa major na resistance area niya. Dahil dito. Mag-a-attempt na naman to. Wait lang. Kapag hindi pa to nakalusot guys, going down to. Kapag hindi niya nalusutan yan, ilang beses na siyang na-reject. Kapag ilang beses siyang mare-reject dyan, bababa na yan. $115,000, naka-buy limit ka.
Tingnan natin yung 4 hours kung bumalik kung kung nag-bend na naman pababa yung Abangan niyo yung 50 EMA ko nag-bend pababa. Possible. 115,000, approximately 115,166 plus minus. Dito. Mga 115,200, 115,100. Kasi open pa yung FVG niya dito. Hanggang dito nga guys eh. Oh. Hanggang dito sa 200 exponential moving average. Ang FVG niya is hanggang 114,800 around that area. 835 or hanggang 114,900. Okay? Pero ito yung mga major support niya. 236 kapag nag-break, next target 382 kapag nag-break, next target 0.5. Okay? Nandiyan dyan ang 50 and 200. Ngayon kapag nakita niyang bumaba yan guys, magbe-bend ulit pababa ang 50 EMA and possible dumiretso na yan pababa. Kapag nakita niyo nag-bend yan, kapag nakita niyo nag-bend tong 50 exponential moving average ng pababa, possible death cross na yan and going down. Bakit? Tanggalin ko lang to Tanggalin ko yung mga pinaglalagay ko. Why? Golden pocket. Yan yung reason kung bakit siya nahihirapan. Kapag ginamitan nyo siya, ito yung current na top, ito yung bottom, nasa golden pocket siya. Naipit siya sa golden pocket. Major resistance na niya yan ngayon. 065. Inaabot niya ito. May FVG kasi sa taas. Inaabot niya yan. Anong price to? Approximately 117,818. Kaya yung kaninang resistance na pinakita ko sa inyo, it's all approximately 118,000. 'Di ba? Doon siya sinabi ko sa inyo possible mahirapan. Yun din ang possible na ending ng or top ng open na FVG. Approximately 117,800 to 118,000 something. Hindi pa siya nakakatawid. Ang hirap nito. One minute time frame to guys. Moving sideways yung candle natin. Obviously moving sideways to. Moving sideways pa yan. Nag-pump. Ngayon moving sideways. Wala pa siyang decision. Kasi nagkaroon tayo ng news. So, moving sideways pa siya ngayon. Kailangan natin mag-wait. So, it's either i-break niya tong pababa. Dito yan bababa. Approximately. Kapag nag-break naman siya dyan, ang tatargetin ito, yan. Mga around that area. 117, yung pinakita ko sa inyo, 117,800 to 118. Approximate lang to guys kasi malita time frame to. Nag-a-adjust ka. Pag nasa malaking time frame ka, plus minus $100, $200. Kasi malaking time frame. So, hindi mo siya masasakto. Okay?
So, yan yung mga approximate area na aakitin niya. Kapag nag-breakout dito, dyan, aakitin niya to. Kapag nag-breakdown dito, ito yung susunod na support level. Gets? Around 115,000, 215,500. Dyan sa mga area na yan. Gamitan niyo siya ng Fibonacci retracement. Gawin nyo mas accurate. Kasi pag nasa live ako, hindi ko siya nagagawang accurate, guys. Konting movement nun, lalo na pag nasa mataas na time frame, ang laki ng price difference. Okay? So, kailangan gawin nyo siya on your own. Pinapakita ko lang kung paano siya gawin. So, technically, guys, ang naging initial effect ng news, yan natin. $20, 2030 dito. Let's see. 8:30 nag-dump, umakyat. Wala, moving sideways siya. Kasi nga, walang significant change. Hindi nag-react yung market. Bakit hindi nag-react yung market ng mabuti? Although nag-akit baba siya dito, hindi siya naging bullish ng todo, hindi rin siya naging bearish ng todo. Kasi nga, yung changes dun sa unemployment claims na news, hindi significant. Kasi ang sabi ko nga, para maging significant yung change, kailangan at least mga 10,000. Pero from 219,000, naging 226 siya. So, mga 5, 6, 7,000 difference. Hindi siya umabot ng 10,000. So, there's no significant change. So, follow natin yung chart bias. Okay? Right now, sa higher time frame, bullish siya. Bullish siya sa higher time frame. Okay? Possible din naman yun kasi bakit? Again, kapag nagkaroon ng pump, retrace, bago ulit mag-pump. 'Di ba? Bull flag yan eh. 'Di ba? Hindi naman yan bearish flag, 'di ba? Bull flag yan sa 1 minute time frame. So, bullish yan. Pump, retrace, consolidate, bago mag-pump. 'Di ba? Sa 4 hours time frame lang yung problem ko. Kapag nag-bend yung ating 50 EMA pabalik sa baba, tutuloy yung short signal. So, hindi siya dapat mag-bend. Kapag nag-break tong support na to, going down na yan. Mataas pa naman yan. Right now, bullish pa siya. Pero nasa major resistance. Tandaan nyo guys ang pinakamahirap na resistance na i-break sa Bitcoin ngayon is around 118,000. 118,000. Mahihirapan siyang i-break yan. If ever makalusot sa dyan. Pero right now, nakikita nyo ba nasa resistance level siya? Wala pa tong decision na ginagawa. Wala pa sa ngayon. Nasa resistance pa siya. Hindi pa niya nabe-break. And nag-red yung candle niya. Hirap pa siya. Wala pa tong decision. At kung titingnan nyo guys, hindi pa niya nabe-break ang diagonal resistance. Pero tina-target niya to guys. Tina-target niya to. For some reason. Bakit? Nag-dump na siya. Naka-found ng support. Nag-create ng higher high, and nag-create ng higher low. Going up. Nag-gets niyo ba? Nag-dump. Nag-create ng higher high, higher low. Going up, papunta dyan. Pero, pag titingnan mo to, possible hanggang dyan lang siya. Which is, pag tinignan mo dito, around 118,000 nga. 117 to 118,000. So, kapag na-reject siya dito sa area na to, pag nag-reject siya dito, possible going down na ulit yan. Okay? Possible na going down na ulit yan. Pag nag-reject dito, katulad ng mga to, rejected. Bakit? Bull flag pa yan sa malaking time frame.
pump, retrace. Okay? Pero nakikita ko guys, personally, nakita nyo ba to? Possible na tong umakyat. May possibility na to na mag-break out dito. Kasi remember, may cup and handle tayo, may inverted na head and shoulders tayo sa daily time frame. 'Di ba? At kung dito na lang talaga sa support na to, yung handle niya. Handle to guys ng handle ito ng cup and handle sa daily time frame. Handle yan. Ang problema ko lang dito, kapag nag-breakdown yan dito guys, pag nag-breakdown yan dito, didiretso yan pababa. Dito. Dito. Sa support na to. Malaking support to. Pag tinignan nyo sa weekly, bababain niya yan. Kapag nag-break, tandaan nyo, bababain niya yan. Kaya hindi siya dapat mag-breakdown dyan. And technically, dapat pag ganyan, going up yan. Dapat, going up yan. Okay? Ito yung pag in-extend nyo to guys, pag nilagyan ko pala ng box yan, wait. Ay, sorry. Inverted na head and shoulders pattern yan. Okay? Guys, kailangan ko mag-end ng live and babalik ako agad. Kasi nag 1 hour na ako. Okay? Babalik ako agad. Saglit.